Ewan ko, minsan nga, na, I'm sure na experience mo yan, Adrian. Ako din, Oo nga minsan. Minsan nakikita ko yung comments mo, medyo natatawag ka rin na DDS. Pagka ako'y may kabila, piklawan ka naman, pig ka naman. Kaya nga. So, definitely hindi totoo yan. Dahil ang issue dito is, especially dito sa Pilipinas, sadly dito sa Pilipinas, ang politics natin ay hindi siya kagaya ng sa Western counterparts natin, na either left or right. Sa US, Republican or Democrats o conservative or liberal. So medyo alam mo yung hatian dahil based on values ang kanilang politics. Dito sa Pilipinas, unfortunately, napakarami nating parties, political parties, and ang masaklap pa doon, hindi mo alam kung ano yung values na rene-represent ng bawat political party. It seems like dito sa Pilipinas nag-engage tayo in personality politics. So, kung Kasalanan makaduterte ni ka... Quezon yan no? hindi ko pa napapanood. Spoiler. Kung makaduterte ka, dun ka. Yun yung kakapian mo. Or kung makamarcos ka, edi dun ka rin. Sadly, hindi natin alam kung ano yung values na rene-represent nila. Mostly, mukhang kahit na ano lang ang gawin o sabihin ng manok mo, yun ang ipagtatanggol mo. So, in the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Protection of technology prayer. Lord Jesus Christ, sovereign King and throne in heaven, in your love and mercy, I ask that you establish a perimeter of protection with your precious blood around our communication, devices, and all technology we use and own, our phones and cell phones, computers, tablets, and other devices. The cameras or webcams, microphones, speakers, display any and all software, Wi-Fi connection in the air, both my router and the router of the people we are communicating with. The optic cables involved in the transmission of data and the light waves being used to transfer data. Cleanse them with your precious blood and drive them from any satanic influence. I ask that you establish around them a sanctuary of your mercy where Satan and any other evil spirit or human agency cannot interfere. I ask, Father, that you will block, bind, rebuke, and render impotent any assault of the evil one from them in any way. Father, so long as this instrument are utilized, we ask you to allow them to enjoy the protection of the Blessed Virgin Mary, Saint Carlo Acutis, Saint Michael the Archangel, and all the holy angels. We ask this in your most holy name, the name before which every knee shall bow in heaven, on the earth, and under the earth, that Jesus Christ is Lord. Amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. So, welcome, Brother Jay Aruga. Magandang usapan na naman to. Oo. Lagi kong linulook forward to itong mga usapan natin, and prior to this, ang saya ng usapan natin off-cam. Kaya ano pa kaya dito sa on-cam? Mga chismisan, no? Naging isa sa malapit kong kaibigan si Adrian dito sa buong YouTube Catholic space. Kaya I feel blessed na makakausap kita ngayong gabi. Yes. Susunod, baka pwede natin gawing face-to-face to. Malapit na lang tayo sa isa't isa. And record natin ito. Hindi ko alam kung ano itatawag natin dito. Pwedeng ito yung Protestant Day, itong October 31. Dahil dito naglagay ng Protestant sign. Day. Si Martin Luther. Si Martin Luther, yung ano niya. Naglagay siya ng 95 thesis. Dublin. Sa Germany, I think. German, Dublin nata. Of course, All Hallows Eve kasi ito yung evening before ang ibig sabihin ng Hallow is Saint, diba? All Saints Day. So, Day. para sa secular world, tinatawag lang Halloween. Pero nanggaling ito sa Catholic na All Hallows. And according sa mga exorcist, dito yung active ang mga witch, dito sila gumagawa ng mga ritual nila. Actually, araw nila yun, 31. Doon sila, parang mas malakas sila, parang may power sila nakukuha, ganun.
Kaya trivia sa mga Yeah. manonood. Kasi yung mga nagsusuot ng ng mga monster, tas yung mga Okay. candy raw na actually may kasama daw candy yun eh. Parang kine-course daw nila yun tapos sasama sa trick or treat. Oh, ingat. Pero bukas of course is very holy dahil maraming mga saints ang ipagdidiwang natin. All Saints Day. Amen. Pagdasal din natin yung mga kaluluwa sa purgatorio. So Diba? yun sa All Mga Souls kaibigan Day. natin. November 2 naman yun. Welcome again sa programa natin ngayon and baka pwede mo i-share ulit sa ating mga viewers ano nga ba yung The Sentinel PH? Yun. So the Sentinel PH, ito yung tinatag namin ni Anthony James Perez, yung author ng aklat na The Man You're Meant to Be, para labanan ang wokeness dito sa Pilipinas. Dahil sobrang laganap na ng woke ideology, which is pag-usapan natin in detail sa episode na ito mamaya kung ano man yung woke ideology na yan. Kaya gumawa kami ng website na The Sentinel PH. I mean Facebook page na The Sentinel PH. And then gumawa din kami ng YouTube channel na sinusubukan naming mag-grow. So siguro sa mga gustong i-check out yung YouTube channel namin, I'm sure i-collab ni Adrian itong video na ito with that. Kaya check out nyo na lang yon and subscribe. And i-look forward to nyo rin po yung ginagawa naming website and app dahil kailangan namin ng tulong ninyo para mag-succeed dito sa laban against wokeness dahil ito ginagamit ito ng kampo ng kasamaan para magmukhang compassionate, ngunit ang totoo niyan, dinedestroy nito ang families and sexuality ng mga tao. And lalong-lalo na dito sa Pilipinas ay unti-unting nag-creep in na ito sa mga kabataan, sa mga schools, sa napapanood nila sa TV, movies, and sa internet. Kaya yun ang sinusubukan naming labanan sa The Sentinel PH. Yeah. Nakita ko nga yung isang episode, yung ginawa mong vlog doon sa Sentinel, yung madaming views yung tungkol sa nag-suicide. Ay, oo. Salamat sa mga nanood nun. And it is a very sensitive topic. Kaya nung ginawa ko yung video na yon, may prior video dun reel. Gumawa ko ng reel. And check out nyo dun sa Sentinel PH. Hindi naman siya binlock, pero I took it down and then may nag-message lang sa akin about it. I took it down. Then medyo nag-reflect ako. Nagdasal ng konting litany of humility, yung favorite na dasal ko. Kasi part dun sa kasi sometimes pag ma-pride ka, bigla parang itong sinabi sa akin, medyo maiinis ka eh. But then sa litany of humility nandun na from the fear of being rebuked. So you ask Jesus, di ba, for the grace na matanggal yung fear na yon. And from there, I think the Lord has spoken to me through the Holy Spirit. Nakagawa naman ng video na iba na yung grounding, more compassionate about dun sa, alam natin yung controversy ng yung person na depressed, anak ni Kuya Kim. And yung video na yun, medyo controversial yung mga takes doon, but ang masabi ko lang is yung mga takes ko doon sa video na yun, hindi ito yung pangkaraniwan na mapapanood nyo or madidinig nyo sa internet. So medyo iti-tease ko na lang kung ano yung laman ng video na yon. Pero punta na lang sila doon sa YouTube. Sa YouTube channel. Yun yung sabi ko, hindi siya yung pangkaraniwan na nadidinig nyo sa internet. So medyo hindi siya comforting, gano'n. Hindi siya parang may konting criticism. Real talk, ganyan. Culture, real talk. Konting criticism sa culture natin ngayon. Especially yung mga taong nag-aalaga sa mga mahal sa buhay na nagsasuffer ng depression. Yeah, for me, siguro ititis ko na lang na for me kasi marami sa mga nagsasuffer ng depression, puro sa gamot dinadaan. So, antidepressants, SSRI. However, there's truth na kailangan talaga ng dasal because there's yung soul lang pinag-usapan natin eh.
Correct. And ayun, kailangan pakinggan din natin yung mga nagsasabi na kailangan magdasal. Although I pray din na yung mga magsasabi na kailangan magdasal would say this in charity. Yun yung sulat sabihin din sa mga kapatid natin, especially sa internet. Kasi may mga santo rin tayo na they want to commit suicide. Si Bartolo Longo, ano yun? Very suicidal yun. Nabasa ko rin si Saint Therese of Child Jesus, parang naisip niya din yun nung nagkaroon siya sakit, na parang na-depress siya nung nagkaroon siya ng TB. Ganun. So, normal thing. Tama. Then, I think a patron saint of mental health is si Saint Dimtna. Yun yung... Dimtna. Yeah. Sa mental health naman yan. Alam ko si Saint John Bosco na parang may ganyan din siyang... basta marami. Yeah, marami tayong saints na pwedeng lapitan kung may mga nakakaranas tayo ng kalungkutan. Even si Saint Ignatius of Loyola, meron siyang prayer for sadness. So may prayer for sadness si Saint Ignatius. And of course, si Mama Mary, lapitan na natin dahil siyang ang isa sa title niya is Our Lady of Sorrows. Our Lady of Sorrows. Kaya naintindihan niya ang kalungkutan natin dahil siya mismo nung time na si Jesus ay nagsasuffer, ay definitely ang mahal na ina natin ay nakaranas ng matinding lungkot. Correct. Yeah, looking forward na panoorin natin mga viewers yan at marami silang makukuha ang insight dyan. Pero Brother Jay, sa panahon ngayon na uso ang pagiging woke, ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng pagiging conservative? Magandang tanong yan, Adrian. And lagi kong sinasabi itong analogy ni G.K. Chesterton kapag napag-uusapan yung conservatism. Sabi ni Chesterton is kapag nasa isang field ka, nasa isang parang ka, at nakakita ka ng pader, ang isang progressive na nag-iisip, usually, kapag hindi niya nakitaan ng silbi, yung pader na nakita niya, posibleng gibain niya to. However, someone na conservative, pag-iisipan niya muna kung bakit nandun yung pader na yon sa isang field. And ganun, yun lang naman yung conservatism. Yung mga walls na ginawa natin, yung mga bagay na nagpro-protect sa society, ito yung kino-conserve natin. Dahil malam mo yung pader na nakita mo sa field, pinoprotektahan pala yung mga tao nun sa mga wild animals, di ba? Hindi natin alam. So, yun yung conservatism. Maraming mga traditions tayo, kung tawagin, pero minsan nakakalimutan na natin kung bakit nandito yung mga traditions na ito. Meron talagang purpose yung kung bakit ang marriage is one man and one woman. Yun yung, di ba, bakit siya for life. And ito yung mga gusto nating i-conserve. Kaya ito yung quick definition ng conservative. Ang pwede nating sabihin dyan is, halimbawa na sa isang bridge ka, yung bridge mo makitid, tapos merong railing sa gilid para protektahan ka. So, yung isang conservative is, sasabihin natin na, hindi, iwan natin yung railing sa gilid. Pero ang isang woke, maaaring sabihin niya na, hindi, mas malaya tayo kung tatanggalin natin yung railing sa gilid. Kung tinanggal mo nga, mas malaya ka, mas makakagalaw-galaw ka, pero mas malaki din yung chance mong malaglag at mahulog at mapunta sa peligro. So, hindi freedom yung sinasabi nila, pero it seems like licentiousness ang mas gusto nila. And minsan na napagbabaliktad yung dalawang bagay na yan. So, nandito ang mga walls, mga protection para na rin sa ating kaligtasan at sa kaligtasan ng society. And not to mention our soul. Amen. Meron din marami din nagsasabi na kapag conservative ka, DDS ka raw agad. So, totoo ba to? Ewan ko. Minsan nga, I'm sure na experience mo yan. Adrian. Ako din.
Oo. Minsan nakikita ko yung comments mo, medyo natatawag ka rin na DDS. Oo, Eh, pagka ako'y may kabila, piklawan ka na naman, pink ka oo, naman. oo. Kaya nga. So, eh, definitely hindi totoo 'yan dahil Oo. ang issue dito is especially dito sa Pilipinas. Sadly, dito sa Pilipinas, ang politics natin ay hindi siya kagaya ng sa Western counterparts States, natin, yeah. na Dalawa either lang. left or right. Sa US, Republican or Democrat Democrats. o conservative or liberal. So, Mm. medyo alam mo yung hatian dahil based on values ang kanilang politics. Dito sa Pilipinas, unfortunately, napakarami nating parties, political parties, and ang masakla pa doon, hindi mo alam kung ano yung values na rene-represent ng bawat political party. It seems like dito sa Pilipinas nag-engage tayo in personality politics. So, kung Kasalanan maka-Duterte ni ka, Quezon yan eh, no? Oh. hindi ko pa napapanood. Spoiler. Oo nga. Oh. Kung maka-Duterte ka, dun ka. Yun yung kakapihan mo. Or kung maka-Marcos ka, di dun ka rin. Sadly, hindi natin alam kung ano yung values na rene-represent nila. Mostly, mukhang kahit na ano lang ang gawin o sabihin ng manok mo, yun ang ipagtatanggol mo. So, to cut the long story short, hindi DDS, or not necessarily, kasi baka naman may isang person na conservative na sumusuporta kay. Pero saan nila nakuha yung DDS na pag DDS conservative ka? Kasi di ba war on drugs nga nila? Tama, may mga conservatives naman na against dun sa excessive use ng force nung war on drugs, di ba? I think nanggaling lang ito sa pag-criticize, for instance, kay Senator Risa Ontiveros sa mga bills na sobrang nag-lean sa left. Kunwari yung divorce bill, yung SOGI, yung pagpo-promote ng comprehensive sexuality education. And kapag binatikos mo yon, syempre si Risa is against sa Duterte. Yun yung oversimplification ng pag-analyze ng politics. Pag binatikos mo si Risa, automatic DDS ka. DDS yung tawag sa'yo. Pero it's an oversimplification. Datag ako niyan eh. Kaya nga, hindi naman ganun lang yon, di ba? Kaya, paano pag BBM? Ewan ko. Kasi dati magka-alyansa yung DDS tsaka si BBM. Kaya, ewan ko na ngayon. Di ko alam. Okay. So walang indefinite. No. Nasa limbo. Hindi pa pwede siguro pag binatikos mo naman ang war on drugs, hindi ko rin alam kung automatic na BBM kung ano na. So, tapos magulo ang politics na. Go ahead. Sa kabilang banda naman, kapag liberal ka o woke ka raw, ibig sabihin ba nito makaleni na? I don't know. Dahil gaya na sinabi ko, ito yung issue sa political system ng Pilipinas. Although, dati si Leni is under the Liberal Party. And kaya, hindi ko sure, baka. Pero, hindi din natin alam eh. Ang politics sa Pilipinas is more on personality, I guess, rather than yung values talaga na ine-espouse nung kandidato. Kaya dito, pag boboto ka talaga, hindi by party. So, by discernment din eh, no? By background niya, nung paninindigan niya. So, yun yung medyo talagang hihimay-himayin mo eh, no? Kaya nga eh. And bisan, chapsuy yung paniniwala nung kandidato. And kung ano na lang yung pinaka malapit sa'yo, yun yung kung ano issue pinaka malapit sa'yo, yun yung lesser evil. And kaya nga ako pag
pag pumipili ako ng kandidato, although malayo pa naman yung election, pero i-share ko lang na kapag pumipili ako ng kandidato, rather na meron akong listahan ng kung sino iboboto ko, nagsisimula ako sa listahan ng mga hindi ko iboboto. Para na-eliminate. Ini-eliminate ko, okay, ito yung mga i-cross out ko, pinupush siya yung ganito, so hindi, ganito. So yun yung, doon ako nagsisimula pag gumagawa ako ng listahan. May naboto ka bang may flood control? Noong time na hindi pa issue nun yun. Taga-Bulacan pa yan. Tayo na taga Bulacan na tayo. So, Hindi ko pa yan. Yung time na yun, hindi ko pa So, hindi pa siya issue nun eh. Although, okay. Pero binoto mo yan. Siyempre, hindi ko. Ano yan preacher. Pro-life. So, anyway. Hindi siya diba hindi siya tumakbo nito nung last hindi siya tumakbo. Hindi, pero nung ano niya, yung tumakbo siya. Nung unang tumakbo siya, mukhang binoto. Although kasi may pag-conservative yung ano niya, di ba? Ang hirap nun, no? So, very conflicting. Conservative nga, pero may bayad naman ng corruption. Parang... Tama. Kaya nga. Although, medyo mahirap din. Tama ka. Mahirap din. So, in the future, pag-isipan natin yung mga iboboto natin. Baka masibak naman na siya sa Senado, no? Although, ayoko mag-claim ng mga bagay na hindi pa final. So, yun lang masasabi ko. So, habang linilitis pa yung mga kaso, ay medyo siguro it would be prudent na wag muna nating itag na masamang tao yung mga dahil sa politics medyo sobrang dumi ng politics natin. Hindi mo alam kung may mga kinakasuhan dahil sa political party kalaban sa politika. Pero yun nga. Oo. Pero challenging, definitely challenging. Gusto natin na ang mga iboboto natin is talagang walang bahid ng korupsyon, of course. Tama naman. So, pag-usapan ulit natin pag malapit na yung halalan para dahil ang problema, makakalimutan natin ang mga ito pag dating ng halalan. Okay. Diba? Parang history repeat itself lang Parang alam mo yun. Oo nga makukulong, tapos makakalaya, tapos tatakbo, mananalo. Di ba? Parang niloloko lang tayo. Kaya nga So, medyo kailangan mag-level up sa pagpili ang mga Pilipino. Sabi ng mga woke, may truth daw ang importante. Pero para sa mga conservatives, they believe in the truth. So, paano mo ipapaliwanag ang pagkakaiba nito? Yung my truth. Sa mga my woke. Truth. Subjective, di ba? Subjective, my truth. And I think it boils down dun sa tinatawag na relativism. Relativism. Ito yung, di ba? Ito yung nung time na si Pope Benedict XVI ay siya pa yung Pope, winar niya tayo sa relativism, di ba? The dictatorship of relativism. Right. And marami sa mga woke ay I think ito yung guiding principle nila. My truth, di ba? Hindi yung the truth. Kasi isa lang naman yung truth. And kung truth pa yung pinag-uusapan natin, di ba si Jesus Christ yung the way, the truth, the life. In the life. And wala nang ibang religion, no? Wala nang iba, And the truth will set us free, di ba? Yung sinabi sa atin sa New Testament. And ang problema kasi yun nga, like Pope Benedict said, is yung moral relativism. Ano nga ba ang tama't mali? And marami sa mga folks is kung ano yung feeling nila, yun yung tama't mali. And yun yung tama. For instance, may isang lalaki na ang feeling niya ay babae, so mag-identify siya as a woman. Ginaground nila sa feelings yung kung ano yung truth. So tinatawag nilang ito yung aking lived experience Ito yung my truth.
And Feeling nila fox sila or agila, agila sila. and baka mamaya akalain ng mga viewers natin ay nag-iimbento lang tayo. May mga nauuso ngayon yung furry community. So, familiar ka mo doon sa furry. Furry, F-U-R. Furry. Ito Mapusa. yung ito yung mga community ng mga nag-identify as an animal. So gusto nila, pinipet sila. May iba nag-go as far as kinukulong sila dahil nag-identify sila as an animal. So akala natin yung mga ganitong extreme hindi mangyayari, pero nangyayari na siya. So i-search nyo lang, furry. Saan yan? Sa Europe? Sa US? Iba't bang dako ng mundo, pero mostly sa Western world. Western yan. Oo. So may ilan nag-identify as a wolf. So, meron dito pusa di ba? Congressman pa Meow meow. Wow. So, ang point ko kasama lang, ba siya doon? Hindi natin alam. Baka siya yung kumakanta ng yung mga sa YouTube, yung mga meow meow. So, ang point ko lang is dahil kung susundin mo yung yung logic, mapupunta ka talaga doon sa ganong extreme na may ilan who would identify as an animal. Hindi lang yun sa kabilang gender na gusto nila. And ito yung issue kapag ginround mo yung sarili mo sa iyong perceived notion of truth. Yung my truth. Oo. So, and dito pa lang makikita natin kung bakit mahalaga yung the truth. Dahil isa lang naman yung katotohanan objective ang katotohanan, di ba? Kapag sinabi natin na ang mundo ay bilog, di ba? So objective dito. Kahit na may mga flat earthers na nagsasabing flat ang mundo. So kahit na pananaw nila yon, kahit na feel nila yon na flat ang mundo, objectively, pero reality hindi. Reality, matatalo sila. Kung feeling mo ay lumilipad ka, so wala kang magagawa. Hihilayin ka ng gravity pababa. Gravity. Kung tumalon ka. So, meron talagang the truth, which is grounded sa reality. And no matter kung ano man ang feeling ng isang person who is woke, kung feeling ng isang lalaki na babae siya, reality will assert itself. Lalabas pa rin talaga yung pagiging lalaki niya. Yeah. And pagdating naman sa pamilya, bakit napaka-importante pa rin para sa conservative ang pagkakaroon ng mga anak at bakit tinatanggihan nila ang DINK lifestyle or double income no kids? Ito yung makikita mo ngayon, yung DINK, double income no kids. And minsan pa nga may variation ito, yung DINK quad. Alam mo ba yung DINK quad? DINK quad? Ano yan? Dual income, no kids, with a dog. So, yung mga may aso. Okay. Kaya pag pumupunta ka sa mall ngayon, di ba? Pag may makita kang may hawak-hawak na stroller, may aso yan. Di ba aso pa wala mo sa malamang aso yan. So, para laguguhin na tayo, na aso pala. And di ba, pinapalitan pa ng lampin dun sa changing area. Nag-viral yan nag-viral yan, di ba? Medyo. And kahit na hindi mga nagba-viral, makikita mo, may mga pet owners na yung aso nila, pinapaupo dun sa mga asilya sa restaurant. Ay, mga bata. Hindi. Yung silya lang, even yung silya lang sa restaurant. Yung silya yung normal lang. Hindi yung Or, dun sa cart sa grocery. Sinasakay dun sa cart sa grocery. Which is medyo issue yun kasi paano kung yung cart na yun, binalik mo tapos gagamitin ng ibang pang grocery, ilalagay yung mga kulay nila, yung mga pagkain na pinamila nila sana. So ito yung mga issue ngayon, hindi natin pinapansin masyado dahil pag babatikusin mo kukuyugin ka sa social media lalo na yung mga malalapit sa kanilang mga alagang hayop, which is okay naman. Pet lover, mga pet lover. Okay naman maging pet lover, di ba? Ito naman ay wag lang hayop.
kinatiwala naman sa atin ni Lord, di ba, yung mga pets, di ba, si Saint Francis of Assisi, ang patron saint. So, ngayon, when it comes to DINK, dual income, no kids, ang conservative kasi definitely is we preserve the meaning talaga ng marriage, which is one man, one woman, and ideally lifelong for the education and protection of the children that they might procreate. And mahalaga yung mga bata dito dahil siguro bibigay ko na yung secular reason kung bakit na itatag yung marriage in the first place. Kasi ang marriage is ito talaga for the protection ng kids. Ang ilan sa mga sasang-ayunan natin bilang society is bakit nga ba interested ang state, ang gobyerno sa marriage, 'di ba? Yun yung isang tanong Bakit hindi interested ang state sa mga BFFs? Kunwari tayo, hindi yung mga BFFs na best friends forever. Kunwari best friends tayo, Adrian. Okay. Diba? Ba't walang pakialam ang state dyan? Bakit hindi sinesensus yung mga magbe-best friends? Bakit yung marriage ang sinesensus? So, the reason na pinoprotektahan ng state ang marriage is because kapag ang isang lalaki at isang babae nagtalik, nakakabuo ito ng anak, ng bata, which is a new citizen ng state. And it's in the best economically. Economically. It's in the best interest ng state at ng government na ang mga bagong citizens nila is taken care of. Dahil sino mag-aalaga niyan, di ba? Mamamatay kagad ang state kapag walang nagte-take care sa mga bagong citizens nito. And originally, kahit saan ka pumunta, ang marriage protects yung children. Ito yung public reason kung bakit kinakasal yung mga tao. So yun yung secular reason, and lahat ng mga religions, lahat ng mga civilizations nung na-discover nila yung marriage, ito yung talagang purpose nito para sa protection ng mga anak na produce dahil common sense lang naman sino ba mag-aalaga sa bata kung ulam. Right. Kung biglang may nagtalik kayo, may nabuo dun sa pagtatalik mo. So yun. So from a secular standpoint, ito yung isa sa many reasons kung bakit pinoprotektahan natin yung marriage to be a one man, one woman, and ideally lifelong. It's for the children. And I think na-guest mo si Katie Faust, di ba, sa Them Before Us. Maganda yung aklat niya dito. We need to have a society that thinks of them before us. Them meaning yung children first bago ang adult desires natin. And ang pagiging DINK is medyo dangerous actually na thinking ito dahil mahirapan mag-survive ang society kung halos malaking percentage ng society hindi na mag-aanak. At ito yung na-experience ng Western world ngayon. Nagkakaroon sila ng tinatawag na demographic winter. Pababa na yung population lang. Yung iba below replacement level na. Irreversible. Tama. And pag dumating tayo sa irreversible na replacement level, doon nagiging delikado dahil sabihin ang economy natin nakasalalay sa future generation. Tayo malapit na, parang nasa borderline na tayo Philippines. 1.8. Nakinikinita na sa 2030 matatawag na daw na aging population ang bansa natin. So, ang ginagawa ng Western countries ay na kumukuha sila ng immigrants. Makikita mo sa OFW. OFW. Makikita mo sa Europe, kumukuha sila ng
ng immigrants, yung mga kaya nga yung mga Pinoy madaling makapunta sa Europe ngayon para tayo yung mga Tsaka may nagtatrabaho ano. para sa tayo yung nagtatrabaho para sa kanila. Kasi yung Social Security natin ay nakasalalay ito sa mga current na nagtatrabaho. Ngayon, ang danger is kapag kumonti yung kabataan natin, kahit na anong laki ng ipon mo, pag-retire mo, maapektuhan ito ng economy, ng inflation, and baka maapektuhan din yung social security natin. So kung titingnan lang natin pragmatically ang family, it really makes sense na kailangan i-maintain natin at yung future generation ay sana alagaan natin. Dahil syempre si Rizal na nagsabi na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Paano kung konti lang ang kabataan, hindi ano pa ang pag-asa ng ating bayan? Right. Yes. Kaya nga sabi ni Charlie Kirk, get married, get more, create more kids. Oo. Kaya nga, get married, have sex, create more kids. Which is, ito namang, yung sex naman is, talagang ito isang gift from God, di ba? Hindi man tayo pinagbabawal na makipagtalik. Hindi man tayo pinagbawal ng Panginoon. But, sa tamang purpose nito, tamang order, for the bonding of the spouses and for the procreation of children. Yeah. And same-sex marriage is being normalized na worldwide. So, paano mo i-explain sa mga kabataan ngayon kung bakit naninindigan ng simbahan sa traditional marriage? So, and Adrian, mostly nung nag-convert ako from atheism to Catholicism, definitely sa Catholic side, sa Bible, may mga nagbabawal sa homosexual acts. For instance, sa Romans, di ba? First chapter ng Romans na babanggit diyan na nagbabawal ang homosexual acts. However, sa aking pag-aaral, and I think gaya ng sinabi ko, di ba, dun sa Dink Lifestyle, pinag-usapan natin yung secular reason. Right. I find it useful to talk to our brothers and sisters kapag secular reason din yung ginagamit ko. And when it comes to same-sex marriage, yun nga, nabanggit ko na rin kanina na marriage talaga is a protection sa kids na sa kids that we might procreate. So, and it doesn't mean na lahat ng marriage ay may kids. Dahil syempre may mga taong impotent or yung sterile. And malungkot ito kapag ito yung problema mo. However, ang nakita ko sa society is, although may mga exceptions gaya ng mga nabanggit ko kanina, people who are may problema sa reproduction, ang ginawa ng society is ito yung ginawang rule, yung exception na ito. Therefore, syempre may mga kinakasal naman tayo na hindi nagkakaanak eh. So bakit hindi na lang natin ikasal ang magkapareho ng sex? So ito yung naging problema na ginawa nilang rule and tinry. Actually, hindi sa Pilipinas, linalabanan pa natin ito. But sa Western world ay ito na yung nangyari. So ang medyo naging problema dito is kapag binago mo ang definition ng marriage para hindi na siya opposite sexes, binago mo na rin ang definition ng parenting. And yun yung malungkot. Kasi dun sa ibang bansa, itong mga brothers and sisters natin na same-sex couples, ang malungkot niyan, syempre nandun yung desire na magkapamilya. Okay. Oo, di ba? At hindi nawawala yung desire eh. Ang mga lalaki hindi nawawala yung desire, mga babae hindi, lalo na yung mga babae hindi nawawala yung desire na magkapamilya. Magkaanak. And magkaanak, di ba? And the issue here is kumukuha sila either ang biro nga ni Michael Knowles is bibili sila ng anak sa baby factory, which is yung IVF clinic. IVF. Oh. Diba? Which is malungkot. Or kuko sila through adoption. Both are medyo problematic.
sabihin ko muna kung bakit issue yung sa IVF. Siyempre, kakaroon sila ng adult desire na magkaanak. Then, pupunta sila sa IVF clinic. And bilang Katoliko, we are very much against sa IVF. Abortion yun eh. Hindi lang sa, tama, yun yung isang obvious, yung abortion. Daming mga fetus na dinidiscard nila. Pero more than that, it makes children a commodity. Para siyang nagiging produkto eh. Di ba? Parang bibili ka ng bata. So, let's say may dalawang lalaki na same-sex couple. So, gagawin niya, bibili siya ng bata, kukuha ng surrogate mother, then dun i-implant yung bata na binila. Pwedeng sperm nung isa dun sa dalawang lalaki. Then kukuha sila ng egg. Excel, oh. And ang malungkot kasi dito is intentionally ginawa nila yung bata at hiniwalay nila yung bata dun sa nanay niya. So, yun yung medyo, I think, evil sa buong sistema na ito. Para na serve yung iyong adult desire, and pinag-usapan natin yung sinabi ni Katie Faust kanina, yung them before us. Definitely hindi siya them before us na attitude. Hindi siya children first before adult desire attitude. This is an adult desire first before children's rights attitude. So yung mga bata, meron siyang right to their biological mother and biological father. Right. Pero dito sa IVF, especially pag same-sex couples, is intentionally nilang hiniwalay itong bata na binili nila, pinroduce nila through IVF dun sa may-ari nung egg cell. And this is why I believe, and the church believes as well, na itong buong industry ng IVF nito is evil. Hindi siya dapat nandito. So, yun yung isa. And then, nabanggit natin yung adoption. So, when it comes to adoption, ay yung bata ang dapat na kliyente pagdating sa adoption. So, dapat yung adoption agency bibigay nila lahat ng best para dun sa bata. Right. And the best case scenario for a child is, of course, may isang ina at may isang ama. And dahil, siyempre, kailangan ng bata na both sexes nag-aalaga sa kanila. Right. Ideally, di ba? Ideally. So, ngayon, kapag in-adopt ng same-sex couple ang isang bata, is tinatanggal nila sa ideal scenario yung sa possibility na magkaroon ng ideal life yung bata para again ma-serve yung kanilang desire na magkaanak. And yun yung gist nito. I could go on and on. Definitely ang daming mga problems sa same-sex, the so-called same-sex marriage. Una yung tawag sa kanya is very, hindi naman siya marriage. Kaya ako nasabi na so-called same-sex marriage. Para siyang squared circle. Isang logical impossibility. Dumating ako sa point na gusto kong mag-commit ng suicide. Dumaan talaga ako sa matinding depression. It was dark, it was heavy. Nung binuksan ko ang buhay ko sa pag-ibig ng Diyos, doon ako nagkaroon ng unti-unting liwanag para ma-overcome ko ang depression na yon. Doon papasok ang prayer life. Through prayers, dyan mo mas ma-experience na hindi tayo iniiwan ng Diyos. Meron akong gustong i-recommend sa'yo na pwedeng makatulong sa pinagdadaanan mo ngayon. Ito ang Hallow Up. May mga guided prayers, daily reflections, sleep stories, mga inspiring music, at mga Catholic speakers na sobrang magli-lift ng iyong kaluluwa. Kaya i-download mo ang Hallow Up ng libre ngayon. And bakit sa tingin mo tinutulak ng mga woke movement ang divorce, abortion, at contraceptives bilang karapatan habang taliwas ito sa Catholic teaching? So, many sa mga kapatid nating woke, although gaya na sinabi natin kanina, they're based masyado sila sa feelings. Marami sa kanila have good intentions naman. Doon lang tayo nagkakatalo kasi
I'm sure na pinupush nila yung same-sex marriage, the so-called same-sex marriage, dahil they believe na syempre malulungkot itong same-sex couple na to kung walang bata, di ba? So para sa kanilang mental health. Sa divorce, ganun din. May extreme cases na may binubugbog na asawa, and for them, ito yung best way para masolusyonan at matigil yung pambubugbog dun sa asawa. So they come from a good place. Pero ganun din sa abortion, sa contraception. Sa abortion, they're framing it as a women's rights, di ba? So they're framing it na compassion ito sa kababaihan. And sa contraception, ganun din, dahil syempre women's rights din to, hindi pa kaya nung ina na magka-anak. So they use it for compassion. So nagsisimula sila from a point of compassion. So the only issue, so yun yung tanong kung bakit I think na sinusulong nila yung mga bagay na ito. And the only issue I think is yung long-term effect ng mga ito. Although short-term, meron siyang mga nasusolve na issue, and pwede kang maging compassionate sa isang tao. However, ang bawat isang issues na ito may mga long-term effect na medyo hindi na pag-uusapan. So, let's take divorce. Ang divorce sa ibang bansa is very much studied na yung effect nito sa society. Yes. Yung mga children of divorced parents, sila usually yung nalululong sa bisyo, sa drugs. Marami sa kanila is nakukulong. Marami sa kanila nagda-drop out in school. And marami din sa kanila is nagsasuffer ng mental illness to an extent na nagiging depressed. So, ito yung mga long-term effects ng Nagiging serial killer. Oo, tama. So, yun. And hindi masyadong napag-uusapan ito dito sa ating bansa kasi syempre nakukonceal yung mga negative na bagay na ito. Ayun, when it comes to contraception, ang hindi din napag-uusapan dito is yung kapag nagiging promiscuous yung isang society, nagkakapalit-palitan kayo ng mga STDs actually. And maraming mga STDs na hindi ka kayang maprotektahan by condom alone. So, nandyan yung herpes, yung mga genital warts, pati yung pinaka-deadly sa lahat and most common sa lahat. Hindi pa yun. Actually, Meron pa. Although, yung HIV, I believe 95% yung effectivity ng condom dito when used properly. Okay. So, pumapasok pa rin yun. Ibig sabihin. Kaya mataas pa rin yung cases ng HIV natin kahit na nagko-condom yung mga tao. Pero, ang pinaka-common na sakit na hindi ka maproprotektahan nito by using condom is yung tinatawag na human papilloma virus. HPV. HPV, oo. Na makukuha ng mga babae at even yung lalaki, nagiging carrier yung lalaki through skin-to-skin contact. At ang HPV is the number one cause ng cervical cancer among women. And yung cervical cancer, ito yung number 2 na cancer ng women. Second only to breast cancer. At yung condom, hindi ka maproprotektahan nito. And ang nangyari sa US nung naging promiscuous yung mga kabataan doon, naging I think 45% ng mga college students na babae ay may HPV. So yun yung naging issue doon. And syempre ang nagiging discussion is, kailangan mag-condom. Yung HIV lang ang sinasabi nila na reason kung bakit mag-condom. Sa HPV, sabihin nila,
may bakuna naman. Magpabakuna ka para sa HPV. Although, may mga ilang strains lang naman ng bakuna ikaw mapoprotektahan na sa HPV. Okay. Na doon pa rin yung risk actually. Hmm. And Oo. the thing is, tayong mga conservatives, gusto lang natin turuan yung mga kabataan ng chastity dahil ito yung pinaka-effective. Hindi safe sex, no? Hindi safe sex. Hindi. Oo. Chastity. And ito yung kasi ang mga nagtuturo ng comprehensive sexuality education, pinapackage nito as if na walang ibang choice kundi gumamit ng condom at hindi effective yung mga any other alternatives. Pero ang totoo niyan, once you practice chastity, hindi mo na kailangang isipin yung mga sakit na ito. So, practice chastity, maghanap ka ng mapapangasawa who also practice chastity. Then kapag kasal na kayo, be faithful sa asawa mo. So, ito lang yung formula para ang isang tao, ang isang couple, never nilang problemahin ang STD in their life. So, yun lang yung formula. Practice chastity, hanap ng asawa na, chaste, be faithful. Yan. And then, of course, yung abortion, ito lang naman yung logical na effect kapag nag-fail yung contraceptives. And ayon sa Guttmacher Institute, ito na yung mismong research arm ng Planned Parenthood, marami sa mga nagpapa-abort is because of failed contraception. And makikita nyo na hindi talaga effective yung contraception. Wow. Ang medyo diabolical dito, Adrian, na konti lang ang nakakaalam, yung mga nagsulat ng Comprehensive Sexuality Education Guidelines sa UN, in partnership sila with IPPF, Planned Parenthood, IPPF, International Planned Parenthood Federation. So biglang makikita mo na parang may conflict of interest dyan. Parang sinesexualize natin yung mga kabataan. And then in the end, magiging silang customer ng Planned Parenthood para magpa-abort. So ano pa rin, chaching. Okay. So ang diabolical ng mga pinupush nila. So kaya kailangan nating labanan ng mga ito. Kasi yung nakausap ko si Patricia Sandoval na nag-work siya sa Planned Parenthood na yun. Victim din siya ng abortion nun. 3 beses pa nga eh. Wow. Yung nag-work daw siya, hindi siya nurse pero tinanggap siya. Tapos, kung meron daw 50 na babae dyan, kailangan daw nilang tapusin yun dahil yan ay pera. Oo nga. So, yeah. Lalaki, diba? Yeah, and you'd think na dito sa Pilipinas, ito ang bibigyan ko yung audience ng something na dapat pag-isipan. May time sa history ng Pilipinas na napakababa ng HIV cases natin despite hindi masyadong gumagamit ng condom yung mga tao. And nawindang nga yung New York Times nung time na yon. Parang teka, parang ang weird nitong bansa na to Ang baba ng HIV cases. So sometime in the early 2000s ito, i-search yung article na yon from the New York Times na nagtataka sila bakit ang baba ng cases ng HIV sa Pilipinas despite hindi masyadong gumagamit ng condom yung mga tao. And ang meron lang tayo nun is our values. Kaya mababa yung HIV cases natin. And I think dito natin kailangan bumalik. Dahil ngayon, nag-skyrocket yung HIV cases natin. And ang solusyon nila is more condoms. Pero mukhang hindi Tapos ang surprising, ang number 1 na may HIV is lalaki. Oh, yeah. Hindi masyadong nababanggit yun, no? Yung mga nag-engage in male-to-male activities. So, hindi masyadong nababanggit yun. Pero another reason kung bakit medyo diabolical na ine-encourage ng ilang schools yung lifestyle na ito whenever nagse-celebrate sila ng Pride Month. So, itong it seems like sinasabi nila na okay lang ang mga homosexual acts. And it's not caring for
for our brothers and sisters. Right. Dahil if we care for them, we lead them to Christ, and we lead them to Christ's design for our sexuality, which is to live a chaste life. Amen. And tingin mo bakit delikado yung puro emosyon at personal feelings ang basehan ng tama at mali? Yeah, dahil ang mga emosyon, minsan kasi problema din kasi ito dahil ito yung tinuro sa atin ng simbahan ng Hollywood. Yung Hollywood na kung makakapanood ka ng mga Disney movies, kailangan Follow your feelings. follow your feelings. Let it go, let it go. So, kung ano yung feelings mo, hindi mo dapat i-suppress. However, delikado ito dahil ito yung makikita natin ngayon dahil kapag finalo mo yung feelings mo, usually sablay and nagko-kontra-kontra yan. It's just a matter of time bago mag-end sa chaos yan dahil siyempre hindi naman laging tama ang feelings natin. And baliktad dito sa tinuturo ni Kristo. Sabi ni Jesus, if you want to follow me, carry your cross, and pick up your cross and deny yourself. So ibig sabihin, sinasabihin tayo ni Kristo na deny kung ano man yung sobrang desire mo na kasi yung desires natin, although hindi naman masama lahat ito, nagiging masama ito kapag nag-act tayo dito sa mga desires na to. Halimbawa, may desire tayo na kumain pag nagutom tayo. So, okay lang naman yon dahil yun naman yung biological function natin. Pero kapag kumain ka na ng kumain, sobrang siba mo na, nagiging sin of gluttony na yan. And magiging masama na rin yan sa health mo. At tumaas yung cholesterol mo, sugar, LDL. So, yun yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon. So, kailangan nasa right order yung ating mga desires. So, mga fleshly desires. And kaya tayo pinapa-deny is sometimes, di ba, ang simbahan, ina-encourage tayo mag-fast, mag-abstain every now and then dahil kailangan matuto tayo ng self-control. Kailangan tayo yung maging master ng mga desires natin. Hindi yung desires natin ang magiging master natin. Yeah. Para ka ng hayop. Yung nagse-separate sa atin sa mga hayop. So, ito yung reason kung bakit hindi dapat laging yung feelings natin ang ating sinusunod. Dahil, syempre, mga tao tayo and dinesign tayo ni Lord na to reach a goal which is heaven. And yun, kailangan lang nating sundin ang mga turo ng ating Panginoon. Yeah, tsaka alam naman natin yan, real talk, 'di ba? Tayo, mga kabataan natin, pura emotion, di ba? Yung dami nating pagkakamali, palpak na ginawa dahil sa emotion na yan. Definitely. And I'm not saying na kahit kayong adult na tayo, hindi nawawala yung mga emotion. In fact, syempre, bilang lalaki, tayo nandun pa rin. Syempre, may mga attraction pa rin tayo minsan. And kung feelings ko lang yung susundin ko, baka nasira yung pamilya ko kapag lahat ng mga attraction ko in-entertain ko, di ba? So, medyo kaya mahalaga yung turo sa atin ng ating Panginoon kasi malalabanan natin at mapuput natin into right order yung mga attractions and mga desires na ito. Kaya hindi tama na kung ano yung feel mo, yun lagi yung susundin mo. Right. And isa din sa mga woke beliefs ay yung pagkakaroon ng poot sa ating colonial past. So, bakit mahalagang tanggapin at pag-aralan ang ating kasaysayan sa halip na burahin ito? Kasi minsan itong mga kapatid natin na woke, linilink yung Christianity nga sa colonial past, di ba? And para malabanan yung colonial past daw natin, kailangan i-reject daw natin ang Kristyanismo.
Which is medyo malungkot. Although kailangan, of course, i-acknowledge natin na nung time na yon, nung time ng mga Kastila ay talagang hindi naman din maganda, di ba? Na pinagmalupitan nila yung mga Pinoy. So, we acknowledge syempre yung mga masasama. And of course, may mga pabubuti din namang naidulot. Dahil kung i-reject natin pati yung mga mabubuti, edi dapat reject natin ang kuryente, di ba? Parang sa West galing yung technology, yung technology. Tapos yung maraming mga yung internet. So galing din sa West yung technology. So i-acknowledge natin na may mga masasamang nangyari, pero yung mga mabubuti, I think hindi natin dapat reject ito. We should learn from our history para hindi ito maulit. And of course yung truth naman ay kailangan nandyan. Hindi naman nagbabago yon. In fact, may mga Western ideas din that's very useful. For instance, yung pagtayo ng university system, it's a Christian concept. Yung pagtatayo ng university, yung mga hospitals, ito nagsisimula ito dahil yan yung ambag ng Catholic Church, di ba? Oo, di ba? So, itong mga biggest institution, charity, music, diba? even music. Yeah. So, kung i-reject natin lahat ng mga Western ideas simply because Western ito, medyo hindi dapat. I-reject lang natin yung mga bagay na pinupush sa atin ng West na karapat dapat i-reject. Halimbawa, itong mga woke culture na to, kailangan natin i-reject. Siguro may sapat na talino naman tayo para piliin kung ano yung mabubuti at kung ano yung masasama. So, hindi man lahat from the West ay masama, hindi naman din lahat from the West ay mabuti. So, piliin na lang natin kung ano ang mabuti at masama. Then, we will learn from our history para hindi na maulit ito. Yeah, kaya nga, napakaganda yung naging interview ko kay Prof. Xiao Chua. Napakaganda ng insight na binahagi niya doon na mga misconception, yung mga batiko sa ating mga Katoliko. Maganda yung sinasagot niya. Ito yung lagi kong nadidinig whenever tayong mga Pinoy ay may ginagawang masama. Kunwari itong corruption, yung mga bad habits natin. And sasabihin nila na minana daw natin ito sa Kastila, i-reject daw natin ang mga Kastila. However, ang masasabi ko lang dyan sa ganyang paratang is, tama naman, may mga negative things tayong namana sa Kastila. Pero yung golden age natin as a country, kung saan yung height ng ating economy, nangyari siya noong 1950s and maybe around the 60s, which is mas malapit sa time ng Kastila kesa sa kung saan tayo ngayon. So, I think na it's about time na instead na sisihin natin ang ibang mga lahi at ang ibang mga tao sa ating misfortunes ngayon, siguro tayong mga Pinoy, kailangan mag-step up na tayo at i-own kung ano man ang ating kalagayan ngayon kesa sinisisi natin sa iba. So, yun lang yung yun lang yung 2 cents ko doon. Typical Pinoy. Ikaw kasi. Ikaw kasi. So siguro i-own na natin. Accountability. Maging accountable tayo. Tsaka natin baguhin yung ugali natin. Yeah, nakikita natin yun sa flood control corruption, di ba? Ayun, Typical Pinoy. Sisihan turuan dito. Wala namang umamin eh. No. Di ba? Lahat sila, tinanggi. Walang umamin, di ba? Wala. Typical. Typical Pinoy. Paano natin mapapakita na ang pagiging conservative ay hindi pagiging saradong isip, kundi pagiging rooted sa katotohanan at moral order?
sabi ni G.K. Chesterton, again, nabanggit ko si G.K. Kaibigan Chesterton. natin. Oo. Tropa natin yan. Kaya nga. Ino-open natin ang ating isipan para someday makakuha tayo ng mga ideas, then i-close natin ulit kapag nag-ground na natin ang mga ideas into something solid. Kasi hindi naman din pwedeng sobrang bukas yung utak mo tapos nalaglag na yung sobrang bukas ng isip mo, nalaglag na yung utak mo, di ba? Nawalan ka na ng utak kapag ganon. Hindi naman din sa pagiging sarado ng pag-iisip. I think a healthy society has a right balance of conservatism and liberalism. So, hindi naman natin goal na conservatives lang ang manaig, kailangan may check and balance din naman. Although, kailangan natin aralin din why we're conserving these traditions na meron tayo. Yung family, life, the truth, para maipaliwanag natin ng maayos sa ating mga kapatid. And minsan, syempre, baka mamaya may mga kinoconserve tayo na mali. Nung sa US, di ba dati, uso yung slavery. And syempre, hindi naman yun yung mga gusto nating i-conserve. It took some people na binatikos yung practice para ma-abolish ito. So, however, I believe na pagdating sa marriage, life, and family, we're on solid footing. Right. Gabay din naman natin ang simbahan dito. It's years worth of documents sa simbahan na ito nga yung mga dapat nating gawin when it comes to family life. So, yun, sabi naman ni San Pablo, di ba, the church is the pillar and bulwark of truth. So, sama Timothy. Yan. Yeah. Paano naman tayo dapat paano natin tutugunan yung mga tayo pag tinatawag tayo mga bigots, anti-progress, Oo nga. So, alam mo, pag sinasabing anti-progress tayo, actually, sumasang-ayon ako na silang mga progressive is, totoo, progress yan. The same way na nagpo-progress ang isang cancer sa iyong katawan. So, progressive na sila as a cancer sa lipunan. Pero, minsan wala tayong magagawa kapag medyo ginawa mo na ang lahat, nagpaliwanag ka na, pero tinatawag ka pa rin bigot, call names ka pa rin, di ba? Minsan homophobe, transphobe. I think na... Pero badge of honor mo yun pag tinawag ka nilang gano'n, no? Medyo. And it only proves na wala na silang masagot. Masabi. Na argument. Na ad hominem na lang. Kaya nag-resort na sila doon. However, wala, minsan masakit pa rin. Lalo na kung hindi ka naman, hindi ka kagaya natin na parang content creator, tapos tayo medyo kumapal na lang yung mukha natin dahil sa dami ng comments na parang naging everyday. So kunwari sa almusal sa mo bawat, almusal na sa bawat 50 na comments may isang negative, 50 na positive may isang negative. And kailangan i-prepare mo na yung sarili mo dito di ba? However, minsan may mga tao na hindi naman content creator gaya natin na ang marireceive na comment is negative kagad. Hindi, kunwari, kung tayo sa bawat 50 may isang negative, sa kanila, ang na-receive nila is 2 comment lang, isang positive at isang negative. So talagang nakaka-apekto yung negative. So, siguro yun. Press na yan. Nakakalungkot yun. So, I believe dito papasok yung litany of humility. Kailangan na lang natin ng dasal, and isa-suggest ko na dasalin ninyo yung litany of humility. And gaya na sinabi natin, sa atin, badge of honor ito. Pero I think i-take nyo na lang as a scourging sa inyo ito.
di ba? And i-offer natin sa Panginoon. Pagdasal natin kung sino man yung Make it salvific. kung sino man yung Para sa nag-review conversion nila. sa atin. Tama, para sa conversion na. And at the same time, baka mamaya may nasabi ka rin or nagawa ka rin na uncharitable. So maybe it could be a time to think, practice humility, and be humble, then be charitable. Aralin mo na lang yung mga ways mo. And kung okay naman, kung wala ka namang ginawang masama, dasal na lang talaga. Maganda yung sinabi sa akin ni Jack Valero dyan. Meron siyang, may shinare siya sa akin na na-interview ko siya. Meron siyang, i-share ko yun, yung parang, pinag-aralan niya daw kasi yan eh. Meron siyang parang, paano mag-communicate sa mga LGBT community. So, ayun, nice. So, kasi, actually, parang during that time, si Jack Valero, yung pumunta si Pope Benedict, medyo, daming, pumunta sa UK, ang daming mga negative about divorce, about mga church teaching. So parang yun yung dinil na nila nun as Opus Dei. Nice. Yeah, I think that's another subject for another time. Ang dami talaga. Pero sa akin yun, prayer, litany of humility. And ito yung sobrang gusto ko i-promote ngayon kasi ito yung panlaban sa pride talaga. Humility. Kaya kailangan natin ito. Yeah, so speaking of litany of humility, nandito yan sa deliverance prayer ni Father Chad Ripperger na pinublish ng Pauline. Meron yan sa Pauline. So may litany of humility dito. Actually, araw-araw ko dinadasal yun. Kasi part siya ng, may prayer dito yung Auxilium Christianorum. So parang sinama ni Father Chad yung litany of humility, which is napakaganda niyan. Yeah. And lastly, brothers, before tayo mag-wrap up, so ano magiging mensahe mo sa mga kabataan ngayon na gustong ipagtanggol ang pananampalataya pero natatakot ma-cancel ng mga woke crowd? Ayun, so napag-usapan natin yung humility. So kailangan lang ng courage. Kailangan mo lang ng matinding tibay ng loob. Kapal mo? Hindi naman, pero tibay ng loob at dasal. Dahil, alam mo yung salitang courage, maganda ito eh. Hindi naman, sabi lang, courage is not the absence of fear. Diba? But doing what is right in the presence of great fear. So, just do what is right and see God na bahala. Ito kasi yung naging problema sa ating culture, kung bakit namayagpag yung ideology na ito, yung woke ideology, dahil maraming mga tao na hindi nagsalita nung time na dapat nagsalita sila. Kailangan magsalita sila. And tayo, nagsasalita tayo kapag, di ba sinimulan natin itong discussion na in politics, di ba? Ang tapang-tapang natin kapag politics ang pinag-uusapan. Kahit na i-unfriend na tayo sa Facebook, go pa rin ng go kung meron tayong politiko na pinagtatanggol. Right. Pero bakit ganun? Kapag ang pinag-usapan natin mga values, mga morality, ni Kristo, morality, parang takot tayong pag-usapan ito, di ba? Hindi tayo. Tingin ko, kung ano yung courage natin na ginagamit para makipag-usap about politics, ituon lang natin ito dun sa mga mahalagang bagay gaya ng mga morality, Christianity, yung mga turo ni Kristo. And yun, samahan lang natin ng dasal and I think we'll do just fine. So ito lang masasabi ko about sa mga kapatid natin na gustong labanan ang woke culture. And gaya ng sinabi namin, promote ko na rin yung The Sentinel PH. Yeah. Right. Marami kayong makukuhang impormasyon and kung paano i-defend ang pro-family, pro-life values. Kung nahiya kayo na kayo mismo mag-defend, siguro i-share nyo lang yung mga post namin sa Sentinel PH. Baka makapag-start na kayo ng conversation. Yes. Ayun. So, hanapin nyo lang ito. Watch out dun sa website and app na ginagawa namin kasi kailanganin namin talaga. Kailan ba ang possible launching? So, mid next year,
Pero meron na kaming prototype ngayon. Siguro magta-tap kami ng mga early adopters doon sa app. Pero mid next year yung full na launch nito. Kasama ba dyan si Pinsweet Aquinas? Ay, sana. Kaso nasa Daily Wire na siya. Oo. So, tingin mo, good move ba yun? Ay, para sa akin, mas maraming audience siya na marireach. Pero yung sa Catholic, marami namang Catholic sa Daily Wire. Daily Actually, Wire. parang na-overcome na nga ng Catholics yung Daily Wire. Nandun na si Matt Walsh, si Michael Knowles, kakuha lang nila kay Isabel Brown, another Catholic. Tapos ngayon si Matt Fradd. And balita ko marami din daw Catholic na staff sa Daily Wire. So I think magiging at home si kasi Matt usually Fradd. naman pag conservative, Catholic yun. Kaya nga. Diba? Ang totoo. And in fact, ang mga kapatid natin na evangelicals, Protestants, sobrang ang paghanga nila sa mga Catholics dahil tayo lagi yung nasa front lines when it comes to these culture wars. When it comes to these culture wars. Last man standing. So, kaya talagang panindigan natin. And dito tayo hinahangaan ng mga kapatid natin ng mga Christians. Yung pro-life movement dati. Kaya to na-convert dahil sa pagiging pro-life ng Catholic. Ayan. Si Taylor Marshall. Kinuwento niya sa akin yun eh. Kaya nga. Nung time ng, and hahaba naman yung usapan natin kapag ikwento ko na yung pro-life dati, yung Roe v. Wade, mga Catholics talaga yung mga kumalaban dun sa mga pro-abortion movement nung time na yun, mga 60s. So, nung sobrang Catholic pa ng New York City nung time na yun. And sana rin dito sa Pilipinas, no, dumating ulit tayo sa ganung passion to fight for life. Yeah. So, tulong-tulong lang tayo, and I think it's a growing movement dito sa Pilipinas. Kaya malaki yung positive ako na kayang labanan ang kung meron tayong proof na yung conservative movement ay dumadami. Nagbago yung pananaw ng Pilipino on divorce recently. Dati kasi ang majority is yung mga pro-divorce. Pero recently na overtake ng mga against divorce yung majority. And siguro ang masasabi ko lang is wag lang tayo maging complacent. Kasi pag naging complacent tayo, babalik na naman yan. Kaya habang nasa atin ang momentum, ipagpatuloy lang natin. And tulong-tulong lang din tayo. Amen. And baka gusto mo i-promote mga libro mo, brother. So, ito, available pa rin sa St. Paul's and Shopee. Yan, ito yung aklat na sinulat ko. Conservative ka ba? A 3-step approach to protecting the Filipino family from woke ideology. Yung mga nabanggit ko kanina about the family, meaning of marriage, nasulat ko dito sa aklat na ito. And kung gusto niyo sundan yung mga sinabi ko, I put it there para maaral nyo. And I'd appreciate it kung kukuha kayo ng copy. Available siya sa St. Paul's Bookstore or sa Shopee. I-search nyo lang yung conservative ka ba. So, yun yung... And yung channel mo. Yes. So, for this, ang ipopromote ko muna is yung The Sentinel PH YouTube channel dahil yun yung grow namin. Pero I'd also appreciate kung pupunta kayo dun sa The J. Aruga Show na YouTube channel. So, doon naman mga Catholic stories and mga iba't ibang kwento ng miracles and different Catholic countries ang topic natin. So, yung mga gustong ito ang panoorin, head kayo dun sa The J. Aruga Show YouTube channel.
Then dun sa mga Lalagay ko na lang yan sa collaboration dito sa Okay. channel na to. Salamat, Mas madali na makita yan. Salamat. Alright. Thank you, Adrian, Yes. sa pag-invite. Na-enjoy ko lagi tong mga usapan natin. Ako din, brother. And patuloy natin, huwag tayo mapapagod sa pagsasalita, sa katotohanan, kahit kung ano nang itag sa atin, di ba? Anumang mga ad hominem or paratang, pero we are on the we are on the side on truth, di ba? I mean, nandito tayo sa yun nga, hindi ka talaga magugustuhan pag nagsasalita ka sa katotohanan, Yeah. Even Jesus was crucified because of speaking for the truth. So, yun, Amen. si Lord ang bahala, di ba? Tama. In the end, Yeah. mananalo naman talaga si Lord, di ba? While habang tayo naglalakbay dito sa mundong ito. Amen. So, maraming salamat, Brother J. Aruga, sa pagkakataon na ito. At baka pwede mo kaming i-close ng prayer before Alright. before natin tapusin to. Okay, sige. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. The Holy Amen. Spirit. Amen. Lord, salamat po, Lord, sa gabing ito, sa recording, sa proteksyon na ibinigay niyo sa amin, si Brother Adrian. And we pray that you send the Holy Spirit sa mga makakapanood at makikinig nitong episode na ito. We also pray for our country na gabayan niyo po ang mga pag-iisip at puso ng mga Pilipino para malabanan ang kampon ng kasamaan na sumisira sa pamilya, Yes, sa buhay, at sa sexualidad Yes, ng mga mamamayang Pilipino. And we would like to pray as well for the souls of our dearly departed as we come closer to All Souls Day and All Saints Day. Yes, Lord. All of these we ask through Christ our Lord. Our Lord. Amen. Amen. St. John Paul II, pray for us. Pray for us. In the name of the Father, and the Son, and the Father, Holy Spirit. Son, the Holy Amen. Spirit. Amen. So, thank you, Brother Jay. And sa Thank you. ulitin, marami pa tayong pag-uusapan. And have a blessed weekend and happy All Saints, All Souls Day. All right. Salamat, Adrian. Thank you, brother. Bye-bye. God bless. Gusto mo bang magkaroon ng early access? Kumbaga, ikaw yung unang makakapanood ng mga na-interview ko mga guests dito sa ating programa na Istoryang Katoliko. Magagawa mo yan mga ka-faith by joining my Patreon group. Kasi sa ginagawa ko na pag-i-interview ng mga different guests dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, actually hindi ko pa talaga siya na-edit at na-upload agad. Marami pa akong backlog kasi nga I'm a one-man team dito sa ginagawa ko. So most of the time, ako talaga nag-e-edit. Actually, ako talaga nag-e-edit ng lahat ng mga interviews at mga vlogs dito sa channel na to. As much as I want, na after ko sila ma-interview, ay ma-upload ko na. Hindi ko po yung magawa kasi kailangan natin i-edit at pagandahin pa yung interview sa paglalagay ng mga slide and information na very relevant at mas makakatulong pa sa inyo. Pwede nyo siyang ma-access by joining my Patreon group. Once na natapos ko na yung interview, i-upload ko kagad dyan sa ating Patreon group ang mga pre-recorded interview. At alam nyo mga ka-faith, sa pag-join nyo din dyan sa ating Patreon group, ay matutulungan nyo ko dito sa ating ginagawang online evangelization. Alam nyo naman na itong ginagawa natin ay hindi libre. May mga cost tayong ginagastos, mga ginagamit natin, yung pamasahe, pagpupunta natin yung mga ini-interview ko na face-to-face, and etc. In due time, I'm planning to build a studio, a home studio. Malaki talaga ang cost at gagastusin dito. Kaya mga ka-faith, by joining my Patreon group, mas matutulungan nyo ko na mapa-improve at mas mapaganda pa at mapagpatuloy pa itong ginagawa natin na online evangelization. Di lang kayo magkakaroon ng early access, kundi matutulungan nyo din ako dito sa ating online evangelization. Kumbaga, you will be my partner in doing this. Kung wala kang gifts na ginagawa ko, magsalita, mag-interview, pero may capacity ka to help me in this mission, ay magiging mag-partner tayo. Ako gagawa ng pag-i-invite, pag-i-interview, but at the same time, alam ni Lord na you help me and you've been partnering me with this mission. Kaya mga ka-faith, para maka-join ka dito sa ating Patreon group, ilalagay ko yung link kung saan mo pwedeng ma-access itong Patreon group na to.
May cost siya, may konting babayaran ka lang, pero yung magiging benefit naman yan sa'yo spiritually ay sobrang overload. Thank you so much and God bless.